Mabuhay po, magandang hapon sa inyong lahat, mga mabubuting Pilipino. Ako po ang inyong lingkod, Kabayani Jerry Gamez, para sa Sipat Tudla at panauhin po natin ngayon si kasamang Papa Ray Domingo mula sa Sampaloc, District 4. Magandang araw po, Ka Jerry Gamez. Magandang hapon naman. Ng Sipat Tudla. Ganon din po sa mga taga-subaybay ng Sipat Tudla ni Kabayani Jerry Gamez. Nabati ko rin si Tita Mel Elizalde at si Tito Winfred Elizalde. Maglalambing lang po ako kabisenyo mga taga-subaybay ng Sipat Tudla. Pakilike lang po at subscribe ang programang ito. Magandang araw po sa inyong lahat. This is Papa Ray. Yes, magandang hapon po at dahil tayo ay nasa ikalabing dalawang araw ng buwan ng January, napakabilis, napakabilis araw ng Biyernes at katatapos lang ng napakaraming taong dinagsaang translasyon para sa itim na Nazareno at muli balik sa traffic na naman ang ating Kamaynilaan. But now, we have a good topic po para sa hapon na ito at gusto ko batiin at pasalamatan si Engineer Ramil Bongat, okay, ng Humil Corporation na nagbigay sa atin ng idea na palawakin, paramihin ang pag-promote at pag-recognize sa mga tao na gumagawa ng mabuti. So, kikinig po si Eagle Raymond Sampang at syempre po si Kuya Kelcio Dicio. Paki-share lang po ito at upang marami po ang makapanood at mahawa sila ng kabutihan, kadakilaan dahil gusto natin na mabati ang mabuti. Ang title po ng ating programa sa hapon na ito ay Wow ang Mabuti. Dahil ito si Papa Ray ay may mga idea din na later on pag-uusapan namin with Elizalde Broadcasting. It's all about recognizing those people na gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Kung yun nga pong mga kriminal, mga pusakal, mga magnanakaw sa gobyerno ay sumisikat, bakit hindi ho natin pasikatin itong may mga mabubuting kalooban, yung gumagawa ng kabutihan sa community. Pwede ka bang magbigay ng ilang kataga, Papa Ray, yung tungkol sa kailangan at dapat nating i-recognize yung mga taong gumagawa sa kanilang komunidad? Marami akong napapansin, paikot-ikot ko, lalo na kung nandun na sa City Hall ng araw. Marami ding mga huwarang lingkod bayan o public servant na maganda ang pagtrato niya doon sa mga nag-a-apply o mga taong pumupunta sa Manila City Hall. At meron ding masusungit. Kaya hayaan mo na yung mga masusungit. Oo. Good vibes tayo, good vibes. Meron naman mga tao na nakagawa ng kabutihan, hindi naman nire-recognize. Katulad ng mag-amang basurero, nakapulot ng 100,000, isinurrender lang dun sa kapulisan. Ano kaya mangyayari dun? Di natin alam. Yung mga ganun, nire-record yan at tapos bibigyan natin ng parangal. Okay. Bakit, Ka Jerry, hindi tayo magbuo ng isang samahan na magbibigay karangalan doon sa mga taong nakakagawa ng mabuti? Ibig sabihin, i-recognize natin. Yes. Magandang idea yon. Sige, marami kayong may ideyang ganyan na kailangan naman. This time ay kailangan nating i-recognize yung mga taong gumagawa ng kabutihan. Yung sinasabi natin na yung merong daily heroism. Yan. Yan ang tinatawag nating sipat
tudla. Yan, oo. Ah. Hindi sila humihingi ng kapalit. Yes. Ginagawa nila yun ng bukal sa loob because sa paningin nila, yun ay kanilang tungkulin bilang mamayan. Kasi kung ikaw ay nagkaroon ng gano'ng problema, tapos walang tumulong sa'yo, masama din sa'yo. Samantalang kung merong gumagawa lahat, halimbawa, nawala yung wallet mo, yung cellphone mo, matutuwa ka ba kung merong nagsoli? Diba, matutuwa ako. Yun, At palakpakan saka, natin. Okay. pag na-recognize natin sila, magagaya ng iba. Yes, tama. To emulate by other people. Kaya dapat i-recognize natin yung ngayon na binibigyan natin So, ng pansin. maghahanap tayo ng maraming pang-araw-araw na bayani. Yeah, tama po yan na maraming gumagawa ng kabutihan na hindi naman binibigyan ng pansin ng lipunan. Of course. Katulad ng Huwaran Lingkod Bayan. Mhm. Magandang serbisyo ng ospital, National Hospital, local government, magagandang serbisyo. Wala naman nag-ano sa kanila na nagre-recognize na maging masipag naman itong mga doktor natin. Oo. Di ba? Para ma-motivate pa more. Yes, oo. Kaya dito mga traffic enforcer, yung iba nakatayo na lang doon sa paano wala naman maano sa kanila na ay good nagta-traffic siya, pagtulo na ng pawis, wala naman nagbati sa kanya, good boy, maganda ang ginagawa mo. Tama. Okay. Ano pag makarinig kang ganun, ano ba pakiramdam mo kaya ka, Jerry? Siyempre, mas lalo kang gaganahan. Oo nga. Kung masipag ka, lalo mong sisipagan. Kung matapat ka, mas dudoblehin mo yung katapatan. Okay. Meron din ng mga sa barangay, mga chairman, mga kagawad. O kahit tanod. Hindi corrupt. Actually, tanod eh. Di ba? Nakakapulot yun. Binibigay Yes. sa barangay. O ipinupos. Kaya sa Sampaloc, maraming ganyan. Pag may napulot na susi, lisensya, wallet, pinupost. Okay? So, may gustong i-recognize, no? Ipapakita natin yung tricycle driver ito. Ayan, panoorin mo. May mga chairman na hindi naman na inuubos yung pondo niya na pansarili niya. Meron dyan mga chairman na kita mo, gaganda. Nung tumakbo ng chairman, garahe lang, wala pang kotse. Nung nanalo ng chairman, 3 na kotse. Okay. Yung mga tayo hindi natin mabigyan ng recognition. Sige. Ngayon, kung makikita ng yung mga tricycle driver, makikita mo yung tricycle driver. Pinasalamatan nung driver. Wala. Hindi yan. Pagkain yan. Yung tricycle driver. Yun. Ayan. Okay. Eto, nakita nyo naman, no? Sa Facebook to, sa San Juan. Ayan, basahin natin. Pasasalamat kay Kuya dahil ibinalik niya ang nahulog kong wallet sa kanyang tricycle. Hindi humingi ng anumang kapalit. Inihatid niya pa sa, bahay namin. So, salamat. Sana dumami pa sana ang taong katulad mo. Makakabayad din ako sa iyo in the future. Mabuhay. Kita mo, mabuhay. Palakpakan natin. Ayan. Okay. Mula So, sa sipag tudla. sana dumami yung ganyang klase ng tao. Kay mayaman ka man, kay mahirap ka man, may katungkulan ka o wala, isipin natin na yun ay tungkulin natin. Bilang isang anak ng Diyos, bilang isang mamamayang Pilipino. Tama. Alam mo, Papa Ray, may pinost ako kanina. Anyway, kung maihahabol pa mamaya, may ipinost ako. Ang sabi ko doon, nawa ang mga leaders natin ay mag-motivate sa sambayan ng Pilipino, lahat ng Pilipino na ma-motivate na gawin yung mainam para sa bansa. Yung pwedeng parisan. Yes. Na kabutihan din ng ibang tao. Tama, oo. Nakikita nila na ganito pala, pag may ginawa kang mabuti, ay paparangalan ka. Napakaganda sa kalooban ng isang tao nakagawa ng maganda
na bigyan natin ng parangal. Pagkilala, parangal o pagkilala. O pagkakilala. Yan. Para mas lalo pa silang dumami at kumbaga ganahan sa kanilang kabutihang loob. Yun ang mga hinahanap natin, yung mga may mabubuting kalooban. Okay. So itong mga sa mga driver ng PUJ, yung public vehicles, bigyan kaya natin ng aral itong mga driver, di ba? Pagsabihan ang mga pasahero, pag may pumapasok sa jeep na matanda, buntis, maraming karga, bigyan naman ng respeto, alalay, oo. Bigyan naman ng priority. Yung upuan, yung mga nakaupo, sabihin niya sa pasahero na umusog na lang kayo dito. Oo. Wala hindi yung magpaparinig ka pa. Oo. Yung magpapasaring ka pa nakita para na yung matanda ugod-ugod na nga ayaw pang bigyan ng ayaw malapit. pang umusod. Oo. Naalala ko yan. Minsan ay sumakay ako sa bus. Although nun talagang punuan. Pero pinipilit ako nung konduktor at driver na pumasok sa gitna. Sabi ko hindi ko pwedeng gawin yan. Kasi mamaya masubsob ako. Pananagutan nyo pa. So, hayaan nyo na lang ako dito. Pag may pagkakataong magbigay ng upuan, saka ako upo. Pero hindi naman ako nagdidemand na kailangan ako'y nakaupo. Okay. So, ano pa ba yung mga na-experience mo sa yan, matagal ka sa City yung mga Hall. Ano yung mga experience mo doon? Dito sa Quiapo, dapat anuhin man natin itong mga kapulisan dyan. Ilang beses na akong nadukutan. Yan. So, parang senior pa tinatarget, ha? Yun, senior tinatarget. Ilang beses na ako nadukutan dyan. Ako na may walang kadala-dala. Siguro, akala nila marami akong pera. Mukha ka mayaman, eh. Mukha yan. Ay, lagi ako na-tiyempo. Ganon. Or baka may kamukha kang mayaman. Possible na ganon. Ganon po at pairalin natin sa ating pagkatao ang gumawa ng kabutihan. Huwag po tayong maging sakim o selfish na hindi mo isauli yung isang bagay na napulot mo. Maaring yun ay kailangan ng tao. Kaya dapat iano natin sa puso natin. Isipin na ikaw yung ginawa ng Diyos na tulay para mapulot yon at magbalik. Yes, so, hindi para iyong kimkimin o ang ariin o pakinabangan. Di ba? Yung isang araw, nasa Tondo ko, malapit na pista ng batiin natin advance sa piyesta. Nakatayo ako doon. Merong isang bata, kalabit sa akin na ganyan. Tapos itinuro yung ice cream, nagpabili. Wala naman ako, hindi, binigyan ko ng pera, pumili naman siya. Tinitignan ko sa paligid, sino kaya ang nanay nito? Sino ba mga magulang nito? Wala akong makita, kung lalaki, ganun. Naalala ko, baka si Santo Niño yun. Amen! Nagpaparamdam Nagpaparamdam. Okay. Maraming mga istorya sa kahit sa YouTube, no. Okay. Meron silang yung mga nagpapanggap na mahirap tapos binibigyan ng reward. Hinahanap yung mga mabubuting tao o bata na kapag tumulong, binibigyan nila ng reward, no? Tapos sa kanila i-rebuild yung kanilang i-rebuild yung kanilang pagkatao. Okay. Anyway, sabi nga po dito sa isang poster, do good with intention, not for attention. Ayan. Do good with intention, not for attention. Now, of course, hindi naman po masama magpa-picture or magpakuha ng litrato. It's a good thing din para to inform lang naman yun and na may ganitong project para ma-motivate din yung iba na gayahin. For I know, marami pong may mga nagdadaos ng karawan pero hindi na naghahanda ng bonggang-bongga kundi sinesave nila yung panghanda nila tapos dinodonate. May mga karanasan kaming ganyan sa karinderya ni Mang Urot. Okay?
Tapos, binibili ng pagkain, kung ano yung mapagkasya, yun yung binibigay sa homeless. Ka Jerry, minsan nakita ko nakapost kayo sa FB na pinapakain yung mga street Children. tawag doon. At saka homeless. Ayun, yung homeless. Nakita ko, maganda pala mga adikain itong si Ka Jerry. Oo. Yung sa ating dapat, yun ang bigyan natin ng ayuda eh. Ayan. Yung mga binibigyang ayuda sa barangay, mayayaman naman. Eto, tingnan mo yung isang yan, si picture yan ni Kuya Sandy Cruz. Ayun, tinatawag naming pilantropong busabos. Ayan, si Tita Mel, magandang Tita hapon Mel po. Ang ating kayo. Okay, si Kuya Sandy Cruz ay naparangalan din niya ng ABS-CBN. Okay, nung special hero para dun sa pandemic. Kasi, despite pandemic, hindi siya tumitigil sa pagbibigay, paghatid ng pagkain doon sa mga walang makain, particular sa mga homeless. Kaya, saludo po tayo dyan sa isa sa hinahanga natin sa everyday hero na kailangang parangalan ay si Kuya Sandy Cruz. Ayan, meron ng pagkain binigay, meron pang pera. At nandun kami, nung sinagawa yon dito sa Sampaloc, ang ginagawa niya, marami siyang mga binibentang mga relo, and then out of proceeds noon, nagtatabi siya para i-donate. Okay? And then more than 200 yung nabigyan before Christmas. Okay? Mga bata, matanda, basta homeless. Okay? Di ba Ka Jerry, ikaw din ay pinarangalan ng ABS-CBN? Tama, oo. Anong category naman yun? Marami yun. Actually, 2 beses. Year 2000, bata-bata pa ako noon. Dahil likas sa akin na yung pagtulong Bayaning Pilipino sa taon ng milenyo. Okay? Marami kami noon na tinutulungan sa feeding program, and then yung mga kailangan ng saklay, okay? And then yung mga scholarship. So, hindi lang nakatuon sa Manila, kahit outside Manila, kahit sa probinsya pa. And then later on yung Bayaning Pamilyang Pilipino, kung saan naging katuwang naman namin ang Kabayanihan Foundation ni Attorney Alex Lopez at Lacson, Attorney Siegfried Mison, at yung aming president si Robert So, at mga kasama sa Kabayanihan Foundation. 2 classroom naman, with our support of our family, nakapag-produce kami ng 2 eskwelahan, classroom. And then, kasama din yung saan lugar yan Ka Jerry? Sa Oriental Mindoro, sa Socorro. Which is ngayon, nagagamit pa. Kasi before, pumapasok doon sa isang kwarto ay 2 section. 2 grade 5 and 6 combined. Siyempre, siksikan. Ngayon, madami yung mga bata. Kaya, muli po, salamat po sa Kabayanihan Foundation na naging katuwang ng Gamis family. Kaya naparangalan uli kami ng Bayaning Pamilyang Pilipino ng ABS-CBN. At salamat po sa ABS-CBN. Ang pamangkin mo, naobserbahan ko, nung pumunta ako sa bahay niya, nakita ko maraming mga goods, merchandise doon. Ano yan, binibenta mo? Hindi. Hindi. Yung mga yung mga pamangkin ko, basically, parang natutunan na sa kanilang tito yung pamamahagi. Minsan, pumupunta din sila sa may mga patient ng cancer, sina Boyet, ayan, kasama sina Melissa, at kasama yung kanilang isang anak, si Jaire, na pumupunta sa mga... Yun, walang nakakapansin doon sa pamangkin mo na sila, kabutihang ginagawa niya sa kapwa. Yun naman talagang bukal sa loob. Kaya yun ang napakaganda kasi si Lord ang dahil yung pamangkin mo, binigyan ng blessing ni Lord, yung blessing niya, hinahati niya, binabalik niya sa mga nangangailangan. Nung nandun ako, sabi niya, Papa Ray, ito ibibigay ko, hindi ko naman kilala to isang church na to. Lahat yan, ibibigay ko sa kanila. Dito sa mga senior, yan. Yan, mga senior. Kasi kailangan mahalin natin yung mga seniors dahil
lahat tayo, sabi nga lahat tayo tatanda. Di ba? Oo. Tatanda ka rin, sabi nga. Sabi nga, kahit maputi na ang buhok ko. Yeah, Ngayon, marami pa tayong mga kasama dito na, ayan, isang nakikilala ko si Gino Ponce, no? May isa silang organization, yung SRB, namimigay ng pagkain. Tingnan natin yung mga picture na pagkain inihanda. Kuya Chot, yung maraming pagkain naka-styro. So, weekly, ayan. Saludo po tayo kay Kuya Mark Gino Ponce. Ayan. At ang kanyang mga kasama sa SRB. Okay? Yung kanilang brotherhood or kapatiran ay hindi lang basta brotherhood, kundi they also do some feeding. Ayan, kita mo naman. Yes, hindi lang basta-basta pagkain, kundi masarap na pagkain para sa mga nangangailangan, sa mga nagugutom. Muli po, saludo tayo. Yan po yung tinatawag nating everyday hero. Pag nakikita ko nga yung mga homeless, nahawang-awa ako. Sabi ko, bakit hindi ito bigyan pansin, bigyan ng ayuda? Bibigay ka sa barangay, yayaman naman ng mga sa amin nga nang bumisita sa amin doon sa Siani. Bumisita doon sa lugar namin. Alam nyo, sa lugar na to, nagtataka ako, walang lumang bahay. Pero may ayuda. Pero bigay na ako. Ilang beses na kayo nakatanggap sa amin sa city, wala ayuda. Ang lalaki ng bahay dito. May mga nag-comment ba? Comment lang po kayo. Pag may gusto kayong batiin, kung may gusto kayong iparating, Kuya Raymond Sampang, mabuhay po. Although marami pong mga organization na may mga kawang gawa din, like Eagles, Rotary, Kiwanis, yung Knights of Columbus. Marami pa pong mga organization at mga individual. Ayan. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa mga may mga mabubuting kalooban. So gusto kong batiin muli si Engineer Ramil Bongat. Okay. Dahil sa kanyang pag-i-initiate na tayo ay magkaroon ng programa na ito. At sana po makatuwang natin si Sir Ramil, si Engineer Ramil, para mabigyan natin po ng mga parangal or konting token yung mga taong gumagawa ng mabuti. Actually, sa Sampaloc, may mention akong 3 pangalan. Okay? Hindi ko lang na-ready yung mga picture nila at supposed to be dapat iimbitahan natin dito at bibigyan ng konting parangal. Pero siguro sa susunod, kakausapin natin si engineer na magkaroon ng konting token. So, yan, isa po yan sa ating mga paparangalan, si Kuya Sandy Cruz. Yung tinagurian nating Pilantropong Busabos. Nagpipiding din at tumutulong sa mga mahihirap. At isa naman po si Kagawad Bilbiran, isa siya sa mga kinilala na natin. Actually, nabigyan ko na siya ng small token. Pero kulang pa yon dahil nakapulot po ng cellphone at then binalik sa may-ari. At isa pa rin po may isa pa na gusto tayo, si tanod siya dati pero ano na ngayon, kagawad na, si Kagawad Dayaw. Okay, so iimbitahan natin sila sa tamang forum. Now, meron pang isang kinikilala tayo na kung saan madalas kami, minsan pwede kang sumama. Nagbo-volunteer ako at yung iba ko mga kaibigan, kay Kuya Benji Abad alias Mang Urot. Meron silang parang ang tawag doon, karinderya ni Mang Urot sa Quezon City. Although nasa village siya, pero labas-pasok doon yung mga homeless pagkagabi at nagugutom para maghapunan. And from time to time, minsan may mga 300 to 400 na mga homeless nag-iipon dyan sa may Liwasang Bonifacio sa Loton. Malapit sa may post office yung nasunog. So doon namin ginagather, tapos doon namin pinamimigay.
yung pagkain. And minsan, dito rin sa Kalaw, nako, napakarami dito. Yan. Minsan, diyan pa natutulog yung mga walang Diyan talaga mauyan, natutulog. homeless. At sa Mabini. Ayan, iniikot namin yan. Okay, kasama pa namin minsan si Ka-Pager Paul Gumaro na nasa Cebu ngayon. Binabati po natin si Kuya Paul Gumaro. Okay, ang team pager na nasa Cebu ngayon. Pakabait ka dyan. Binabati ko din si Colonel Busita. Napakagaling na congressman to. Sinisita niya yung mga enforcer na wala sa katwiran, na hindi tama ang ginagawa. Siya ang dumidisiplina doon. Congratulations, Congressman Busita. Okay. Yan, babait yun. May picture pa ba tayo natin? Wala na. Okay. So, sa makatuwid po, yung aming pinag-usapan ni Papa Ray with Elizalde Broadcasting, care of Tita Mel, pag-usapan namin later na magkaroon kami ng project launching soon na i-reward natin, i-recognize and then sa isang malaking pagtitipon kasama ng iba pang mga nominado at ang criteria lang po is yung ginagawang kabayanihan sa araw-araw. Mumunting kabayanihan, hindi naman kailangan malaking kabayanihan. Yung nag-akay ka ng matanda na halos hindi na makalakad, makatawid, napakalaking bagay na yun. Okay. So, yung nalaglagan ng wallet na walang pamasahe, na sinagot mo yung pamasahe o pagkain para lang makauwi, isang mumunting kabayanihan na yun. Ano Papa Ray? May pinarangalan ba ng huwarang anak sa magulang? Huwarang anak. Di ba dapat parangalan din natin itong mga pwede rin. anak na ganito? Pwede rin nating kasi basta yung mabubuti yung gawa, mabubuting intensyon, okay, pwede naman nating isama. So, yun yung isang binivisualize natin na ang Elizalde Broadcasting ay magkaroon ng isang gabi ng parangal para sa mga mabubuting Pilipino. Tsaka ang gusto ko rin, i-project natin itong mga barangay. Bigyan natin sila ng yung mga gumagawa ng par excellent na serbisyo sa kanyang mga barangay. I-recognize din hindi natin katulad nga na sinabi ko sa iyo, nung kumandidatong chairman ni Garahi lang ang bahay niya. Ngayon nung nanalo, 3 na ang kotse. Malaki pa ang bahay. Di ba? Wala kasing nakikita yung mga chairman may chairman na gumagawa ng kabutihan. Yes. Akala nila lahat ng chairman corrupt. Yes, maraming mabubuti. Marami din naman mabubuti. Isa lang po yung isang ni-recognize ko nung isang araw, si Chairwoman Ami, shout out po sa mga barangay taga barangay 418. Ayan, sa mga mabubuti at masisipag at maganda yung programa si Chairwoman Ami Arellano. And then, syempre, sa hinahangaan ko rin na magandang pamamalakad si Chairwoman, kababayan ko yun sa Marinduqueña, at saka schoolmate ko pa, si Chairwoman Brenda Puerteliano. Okay. So, at binabati ko rin po ang ating mabuting zone chairman, si Chairman Nonoy Taboso. Okay. So marami pa mga chairman na talagang nagpapakita ng sina Chairman Omar Kabawatan, na Chairman Di Matulak. At syempre po yung ating idolo, si Chairman Alnardo. Okay? Chairman Alnardo Rotap, wala siyang kalaban. At awardee pa siya ng City Hall top 3 na mahuhusay ng mga chairperson or punong barangay. Sige, baka may babatiin ka, Papa Ray. Meron pa tayong 2 minuto. Binabati ko yung mga kachat ko. Ipo-forward ko sa inyo itong itong copy namin ng programang ito. Kuisap lang mga friends ko, mga binamahal ko. Paki-like lang and subscribe ang Sipat Tuda ni
Bayani Jerry Games. Particular po ang Elizalde Broadcasting. I-subscribe po natin ang Elizalde Broadcasting para mga importanteng videos po at mga palabas dito ay inyong masasaksihan ng libre. And soon, meron pa po tayong mga magagandang mga programa. Inaayos pa lang po natin. Basta keep tune up Ang dito po tagumpay, sa ating ang tagumpay po namin ay tagumpay rin ninyo. Apo. Kasama So, po kayo dito sa aming pag-unlad. okay, so magtulungan po tayo at mula po sa pamunuan ng Elizalde Broadcasting at ng Sipat Tudla, ito po ang inyong lingkod, Kabayani Jerry Games, bumabati sa inyo ng magandang hapon. Mabuhay po tayong mabubuting Pilipino. Saludo sa inyo.